Ito ho, nangyari ho to sa Porac. Ito ho. So, hindi ho namin palalampasin ho to. Alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan, binasa nyo. Ang totoo po, kahapon lang Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng Yun, Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron na na-detect ang PNP-CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-raid, this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024. No? 4 years after. So ganong kahaba pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Josmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya, as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala pong Aramis. Mayor, With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Senator. meron tayong procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you know kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Base po, Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to the best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming na-receive na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to diba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process pa-receive, diretsoin mo na kay Mayor to dahil talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs. So, from your background check
And also from your records, meron bang any communication from the LGU? Nalagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa pag-contact doon sa victim. Nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU, since the offense involved ay estafa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung po mga biktima ay mga foreign nationals living abroad, and at that time ay pandemic po, yung travel restriction, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So, nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo. No, Your Honor, yung pong CSR representative ng na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung working informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya? O kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na ship yung focus namin sa ibang program sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action pa ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, na natabunan na po, hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Kapil, bakit ang tagal? From 2021 to 2023. Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Opo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Opo. Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, So, ano. let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive eh, very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive po ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama in Sen. Sherwin. Thank you. Okay. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. Opo. Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo,
mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito. Na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po, pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Ako, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Opo, para po for the information, para, opo, as a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the insumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Dino Mayari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Rebugio, Snacks and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City. Regarding the aforementioned complaint, during the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan, binasa niyo. Ang totoo po, kahapon lang namin na... Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin yan mapabasa. Yan, ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi niyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala niyong dokumento sa amin, even yung justification niyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper niyo, illegal justification. Lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. No? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. So, my point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito, lumabas rin to sa... Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer, please po. Sana po kahit konti lang po. Kayo po or... Allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yung lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Senator. Thank you, Madam Chairperson. Pakita ho namin, binigay ito ng PAO. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan.
Sabi ko nga, natutuwa kami, may raid, pero ang pulot dito dapat may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho to ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture next? Ito ho, nangyari ho to sa Porac. Ito ho, itong mga letratong to, next. Meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho to. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalhin ho namin dito mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong, kundi pati ho yung mga nasa likod ho dito. So, Tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din kahit sabi ko nga po kahit ibang bayan pa ibang hindi po yung Pilipino yan. Gusto ko po na walang naagrabyadong tao lalo-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na report po sa atin kaya yun po, Mr. Chair.